Shalom. Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw sa lahat, mga kapatid. The Gospel of today, the Catholic Daily Gospel that is being read in all Catholic churches is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 7 verses 11 to 70. Glory to you, Lord. Soon afterward, he journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her, and said to her, Do not weep. He stepped forward and touched the coffin. At this, the bearers halted, and he said, Young man, I tell you, arise. The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, A great prophet has arisen in our midst, and God has visited this people. This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang pagbuhay sa anak ng babaeng balo sa Nain. Papunta na sila sa halibingan at nahabag ang Panginoon sa babaeng balo. May mga tagpo sa banal na kasulatan, lalo na yung Syrophoenician woman, yung Canaanite woman, di ba? Ang Panginoon ay hindi gumawa ng himala sa kanyang buhay dahilan sa kailangan ng babae, pero dahilan dun sa pananampalataya ng babae ay kumilos ang Panginoon na pagaling yung babaeng dinurugo for 12 years out of her faith dahilan sa kanyang pananampalataya. Dito sa babaeng balo, along the way is natural, di ba? Along the way, habang naglalakad, ay nag-iiyakan yung mga tao. At ang babaeng balo, most possibly, umiiyak din. At the same time, yung kanyang iyak, yung kanyang pananalangin is translated into Christ. Di ba? Yung ating iyak, most of the time, lalo na yung mga magulang, yung kanilang instead na ibuka, ay hindi pa ako pare, job lang, Evelyn Clarin na. Okay, Evelyn Clarin, amen. Let's include him in our prayer. Na habang naglalakad sila papuntang libingan, maaring ang babae ay iyak ng iyak. Hindi man niya mabanggit yung kanyang panalangin, but idinadaan niya ang kanyang panalangin into a cry, di ba? Ang inyong sa bilang magulang, kayo na mga magulang, di ba? Kapag makita niyo yung mga, kung sensitive kayo ng mga magulang,
makita nyo lang na malungkot yung anak nyo or umiiyak yung anak nyo, alam nyo kaagad na something wrong. Na may sinasabi sila. Hindi man nila ibuka yung kanilang bibig bilang magulang, alam na alam nyo na meron ang pangangailangan yung inyong mga anak. Diba? So, napaka-insensitive mo na magulang na kapag yung anak mo, kilala mo araw-araw ano yung facial expression niya, then kapag biglang malungkot yung mukha niya, halimbawa pagdating galing sa school, ay hindi mo siya papansinin. Hindi mo siya papansinin. Amen. Loobin nawa ng Panginoon na maghimala ang Panginoon kay Evelyn Clarin. I-include natin mamaya din ulit siya sa ating closing prayer. Pero hindi po ako pare, like ko lang po ako katulad mo. So, ang magulang, bilang magulang, ang anak mo kahit hindi magsalita sa iyo, pero kapag makita mo malungkot siya or umiiyak siya, alam mo na kagad na something wrong at alam mo na kagad na may problema sa kanya, mga kapatid, di ba? So bilang mga magulang, you will ask immediately, di ba? Magtatanong ka agad sa anak mo, anak, anong nangyari? Anong problema? Hindi mo baliwalain yung ganung mga gesture kung sensitive ka na magulang. Di ba? Kapag malungkot ka, hindi nga ako pare, Jojo Vlog. Sige, pag-pray natin si Evelyn Clarin mamaya sa closing prayer. Like ko lang po ako. So, yun mga kapatid. Tayo ng mga tao, kung sensitive lang tayo kahit hindi natin kakilala actually, kung sensitive lang tayo, ay magtatanong tayo. Tatanungin natin yung Pero ang Panginoon need not to question the woman kung ano yung prayer niya while she is crying habang dinadala yung kanyang anak sa libingan. Kaya pinatigil ng Panginoon ang what we call this, yung funeral, yung procession ng funeral going sa sementeryo o sa libingan para buhayin yung anak ng babaeng balo. Kasi most possibly, habang naglalakad yung procession ng mga nakikipaglibing or nakikiramay sa babaeng balo, yun nga sabi ko sa inyo, ay na yung babaeng balo ay sasabihin ang iyak ng babaeng balo siguro sinasabi ng kanyang iyak is, Lord, paano na ako? Wala na ako. Balo na ako. At alam niyo ba na ang pinakaasahan lang ng balo ay ang kanyang anak na lalaki. Especially nag-iisa yung anak na lalaki. Ibig sabihin, yun yung supposed to be na magdadala ng honor sa pamilya, yung anak na lalaki. Yun yung magdadala ng honor sa pamilya, yun yung mag-raise ng pamilya, di ba? In the absence of the father, yung anak na lalaki ang magtatayo sa pamilya. And then kung sakaling wala yung namatay yung panganay na anak, ang kasunod yung tatayo. May succession sila bilang pamilya. So yun yung magiging process. Kaso wala na siyang inaasahan. Naandun na lahat ng disappointment siguro ng babaeng balo. So kitang-kita ito ng Panginoon along the way na nakita niya yung babaeng balo. Kasi yung babaeng balo wala nang inaasahan. Kaya nga kung makita natin, kahit sa Old Testament ay pinapahalagan na mismo ng Diyos ang mga babalo. Diba si Elijah, si Elisha, may kwento, diba? Pinuntahan nila yung babaeng balo. Sabi niya, yung langis na patak na lang at ang arena na kapiraso na lang, last na nilang lulutuin yun. And after that, hihintay na lang nila na mamatay sila. Then, dito nakita ng Panginoon yung paghihinagpis ng babaeng balo. Kaya nga lumapit siya
at binuhay na muli yung anak ng babaeng balo. So, nun, binuhay ng Panginoon, di ba? Nung nakalipas na araw, yung mga nakalipas na ebanghelyo, di ba, yung bata na namatay, binuhay din. Then, yung kasunod, yung pipi, pinadilat ang yung pipi at bingi, nakarinig. And then, yung ito naman, binuhay ng Panginoon ang anak ng babaeng balo. So, nagulantang ang mga tao dahilan sa ito'y ang mga gawaing ito or ganitong mga himala ay gagampanan lang or gagawin lang ng Mesiyas, ng tagapagligtas na nakahula sa aklat ni Propeta Isaias sa Messianic prophecy. So, after kung titingnan natin, after nung panahon ni na Elijah at ni Elisha na bumuhay sila ng patay, di ba? Yung tumulong siya sa iba, anak ng balo, binuhay sa ni Propeta Elias. Di ba? Nabuhay, nahimala. Then, after that period of time, yung buto ni Elisha nang nasagi yung bangkay na inilibing na buhay. After that, a long period of time, ay wala na pong himala na parang wala na tayo makita ang record of miracle sa Israel during those times. Then, after how many hundred of years nang dumating ang Panginoong Kristo, nagkaroon muli ng ganong klaseng himala. Kaya nagulat sila at nagulantang sila. Kaya sinabi nila dito, nag-exclaim sila, God has visited His people. A great prophet has arisen in our midst. God has visited His people. The report about him spread throughout the whole of Judea and in all the surrounding region. So, at isa pa, ang isang event pa na nabuhay, di ba, si Lazarus, binuhay din ng Panginoon. Pero, lahat sila, after they were come back to life, namatay pa rin sila. At itong dahilan sa pagbubuhay ng Panginoon ang mga patay, ito yung nag-trigger lalo sa mga leader ng mga Hudyo na para ipapatay siya. Kasi extraordinary ito Extraordinary na pangyayari ito, mga kapatid. Kasi ang nangyayari, kung babasahin natin doon, babasahin sa John chapter 11, makikita natin doon na nung binuhay ng Panginoon si Lazaro, ay nagbalak na mga Hudyo na patayin siya, pati si Lazaro. Kasi, pati si Lazaro, bakit ebidensya? Proof si Lazaro na gumawa ng kababalagan na kagilagilalas ang Panginoong Kristo. At ito'y magiging, kung nabasa nyo na yung buong New Testament, ito'y magiging nakakatakot na pangyayari sa kanila sapagkat kikilalanin siya ng mga tao na Mesiyas. Kung maggagayon, ay parang, ang tawag nito, sedition ito. Magkikilala ka ng panibagong hari samantala they were under the rule of the Roman Empire. So, magkakaroon ng revolt, ng rebellion. At yun yung kinakatakutan ng mga leader ng mga Hudyo. Kaya nga, they wanted to kill Lazarus, including our Lord Jesus Christ, dahilan doon sa mga ganun. So, kaya nga, nagimbal ang mga tao na binuhay ng Panginoon ang anak ng babaeng balo. Hindi natin masabi na walang pananampalatayang babaeng balo kasi sabi ko nga sa inyo kanina, while the procession is going on, ang iyak ng babaeng balo ay kanyang panalangin na pinaparating sa Panginoon. Actually, may natandaan ako mga kapatid sa Psalm na
ang ating iyak ay, ang ating mga luha ay tila baga inilalagay ng Panginoon sa isang bote. Hanapin ko mga kapatid, memorize ko po yan dati. Okay, hanapin ko. Tingnan natin sa Book of Acts, sa Book of Samson. Okay. Sa Psalm 56 verse 8 mga kapatid. Okay, tingnan natin mga kapatid. Sa Psalm 56 verse 8. Okay, verse dito sa New American Bible sa verse 9. Sabi niya, "My wanderings you have noted. Are my tears not stored in your vial, recorded in your book?" You see? So, ganun kahalaga sa Panginoon yung iyak natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa Psalm 56 verse 8, mga kapatid, tingnan yan. Ito kasi sa New American Bible, ay ini-include nila sa verse 1, yung title. So, ganun kahalaga yung iyak natin. Kasi yung iyak natin, habang umiiyak tayo, there are words that coming out from our mind. Hindi man mabuka during sa ating pag-iyak, hindi man mabuka ng ating bibig yung mga ating sinasabi, pero habang umiiyak tayo, our mind is uttering words before God. Diba? Nagsasalita ang ating isip at puso sa Diyos habang tayo ay umiiyak. Sabi nga dati, naalala ko dating sabi ni Brother Mike C. Bilarde. Sabi niya, buntong hininga pa lamang natin, naiintindihan na ng Diyos. Diba? Much more yung iyak natin. So, sabi ko nga sa inyo, walang sinabi rito na may pananampalataya yung babaeng balo. Pero, sabi ko nga sa inyo, na habang umiiyak at dinadala sa libingan, yung kanyang nakaisigurado umiiyak sa Lord, papaano na lang ako, balo na po ako, wala na po akong asawa, wala na po magkakalinga sa akin. So, of course, kapag balo na siya ang malapit na the very closest relative niya ang supposed na tutulong sa kanya. Diba kung naaalala niyo yung aklat ni Ruth? Basahin niyo yung aklat ni Ruth. So, yun, yung mga nearest kin. Kaya nga, di ba si Naomi, si Naomi, nung namatay yung kanyang asawa, at yung dalawa niyang anak ay namatay din, ay pinabalik niya na sa kanilang mga lugar ang kanyang mga manugang na si Orpa at saka si Ruth. Pero si Ruth ay nanatili kay Naomi. Kaya nga, ang famous na line ni Ruth to Naomi, yung very famous yan mga kapatid, si Ruth. Kasi pinapabalik na sila ni Naomi sa kanilang bayan at sa kanilang mga Diyos. Kasi ibang Diyos ng mga hindi ito Hudyo yung napangasawa ng kanyang anak. So babalik na siya sa Israel. Pinapabalik niya na. So si Orpa bumalik, ngunit si Ruth ay nanatili kay Naomi. Sabi niya, and then very famous itong line no, sa kay aklat ni Ruth. Sabi niya, wherever you go, I shall go. Wherever you live, I shall live. Your people will be my people, and your God will be my God too. We will be together forever. At kung saan ka mamatay, doon din ako mamatay. At kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing. Wow! Kinakanta namin yan, yung Song of Ruth. Subukan nyo search yung Song of Ruth. Very lovely song. Maganda rin ang kantahin ng couple na mag-asawa. Yan, kinakanta namin yun sa practice, mga kapatid. So, kasi wala na si Naomi. Wala na siyang hope.
Kasi wala na siyang anak, wala na siyang namatay ng dalawa yung anak na lalaki, naasawa ni ng Orpha at saka ni Ruth. And then yung asawa niya, wala rin. Then bumalik sila sa Israel. So namahan siya ni Ruth, ni Ruth si Naomi. So ganun ka desperate kapag nagiging balo. Yun yung wala na silang inaasahan. Yun yung si Naomi, bumalik na sa sariling bayan niya. Kaya hopeless na kapag balo ka, wala kang inaasahan. Pero dito, sa habag ng Diyos, while the widow is crying, the Lord knew what is inside of her heart. Her heart is crying, her mind and heart is crying, and uttering words of verse before the Lord. At yun ang nakita ng Panginoon. Kaya nga binuhay niya yung anak ng babaeng balo. So, sana ganun din tayo. Yung sabi ko sa inyo, ganun ang Diyos. Pumunta ka ng simbahan, hindi ka man makapagsalita ng panalangin mo, umiiyak ka lang. You are crying before the Lord. The Lord knew it, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung ano binabanggit mo. Alam ng Panginoon kung ano sinasabi ko. Sabi ko nga sa inyo, yung Psalm 56 verse 8, sabi niya dito, may wanderings you have noted. Wanderings. Yung aking pagliliwaliw or ano. Basahin na sa Tagalog, mga kapatid. Check niyo sa Bible niyo. So, i-memory verse niyo to. Kasi maganda to, mga kapatid. Napakahalaga sa Panginoon yung ating mga luha na yan. Tinatandaan na yan. Alam niya yan kung ano yung sinasabi ng ating mga pag-iyak. Kaya, do not worry kung pag pumunta ka ng simbahan, iyak ka lang ng iyak. Hindi ka makapagbanggit ng paglalangan mo. Sa verse 8, sa Tagalog ang ganda, mga kapatid, sabi niya, ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Wow. Ibig sabihin, the Lord ay binibigyang halaga niya yung pag-iyak natin, yung paghikbi natin before Him. Hindi mo man babanggitin yung mga gusto mo, pero iniiyak mo lang before Him. In the church, in the tabernacle, in the Blessed Sacrament, naintindihan ng Panginoon yan, mga kapatid. And here, dito sa Ebanghelyo, naintindihan ng Panginoon yung babaeng balo. Kaya binuhay niya yung anak niya na lalaki. Kasi yun lang yung inaasahan niya na maghahango sa kanya para maghahango din sa pangalan ng kanilang pamilya. Of course, ang Ebanghelyo ngayon, ang aral ng Ebanghelyo, na ibig sabihin na kung papaano na may nabuhay ng Panginoon ang tao ng panandalian at mabuhay ng panandalian lang ulit dito sa daigdig na ito, ito'y isang pagpapatunay din na mayroong muling pagkabuhay, mga kapatid. Diba? There is a resurrection. May totoong talagang muling pagkabuhay pa. Di ba? So, Lazaro at saka itong anak ng babaeng Nain and many more na ginawa ang Panginoon, na meron siyang marami pa siyang ginawa na actually, ang sabi dun sa John chapter 20 na hindi na isulat sa Biblia, na isulat lang ang mga bagay na ito dito sa Biblia for us to believe that He is the Messiah. Dito sa John chapter 20, basahin natin. So, kung titingnan natin at babalikan natin, ang naalaala ko, mga 3 people ang kanyang binuhay. Di ba yung babae, anak ng isang babae na bata. And then, yung kahapon kay yung alipin niya, ni Roman Centurion. And then dito, so many others, ang pagka-recall ko, mga 4 ang alam ko na sa Ebanghelyo, sa Gospel, na binuhay ang Panginoong Jesucristo.
pang-apat itong bata sa Nain. Ang famous ay si Lazaro at saka itong sa Nain. Sabi dito sa John 20 verse 31, "But these are written that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in His name." So, marami pa mga kababalagan ginawa ang Panginoon, pero these are recorded. Ito yung mga na-record para for us to believe that He is the Messiah. He is the anointed. He is being sent by the Father to save the humanity. And then, sabi ko nga sa inyo, ang pagbuhay ng Panginoong Jesucristo is parang pagpapatikim or pag-i-introduce niya a prelude, pagpapakita niya sa atin para sumampalataya tayo that there is a resurrection someday. Kasi binanggit din naman ng Panginoong Jesucristo yan, di ba? At sabi niya sa John 11:25, Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." Do you believe? Sabi niya, yung tanong niya. So, Jesus is the resurrection and the life. Kaya nga, sa credo natin ng mga Katoliko, di ba, sa every time na mag-start, pag sinabi ng mga pare natin, let us profess our faith. I believe in God, di ba? The Father Almighty. Then yung pinakahuli ay He will come again to judge the living and the dead. Di ba? Yung sa pagkabuhay na maguli ng mga yumao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Di ba sa last part ng credo natin, yung 12 articles of faith natin andun sa loob, na naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. So ito'y mga pagpapatikim lamang ng Panginoon para sumampalataya tayo that there is life after death, there is resurrection, mga kapatid. So yan yung mga patikim, parang kung papaano dun sa Matthew chapter 17, yung transfiguration, pagpapatikim or pagpapakita ng Panginoon sa tatlo niyang alagad as a witnesses na sinama niya, si San Pedro, si Santiago at si Juan, yung kanyang kalwalatian nung nagkaroon siya ng pagbabagong anyo sa transfiguration, Mount of Transfiguration. So, the same way, itong pagbuhay niya sa anak ng babaeng balo ay pagpapatikim din sa atin sa totoong mangyari pagdating ng araw na magkaroon ng muling pagkabuhay. Kaya nga, kung babasahin natin yung sinulat ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, ay ang haba nito hanggang verse 58. Pinaliwanag dito ni St. Paul about the resurrection. Then sabi rito kaya nga after he discussed ng mahaba ito about the resurrection, nag-conclude or nag-close ni St. Paul sa verse 58 yung kanyang sinabi. Sabi niya, "Therefore, my beloved brothers, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." So, ganun mga kapatid. Since na merong totoong muling pagkabuhay, merong buhay na walang hanggan, ang sabi ni St. Paul, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakatibay para sa gawain ng Panginoon, yamang alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kasi kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 15 na ito, sabi ni St. Paul, kung walang muling pagkabuhay at walang buhay na walang hanggan, tayo na mga Kristiyano ang pinakakawawa sa lahat. Yun yung sinabi niya. Basahin yun, challenge ko kayo. Maiksi lang naman to hanggang 58 verses. Then dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, babasahin natin mga kapatid. Ito sikat na sikat din to. So dapat alam din natin to. Ito sabi dito. Okay.
We do not want you to be unaware, brothers, 1 Thessalonians 4:13 to the following, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep. Indeed, we will tell you this on the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will surely not precede those who have fallen asleep. Verse 16, for the Lord himself, with a word of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then he who are alive, who are left, will be caught up to God together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord. Therefore console one another with these words. Okay, sabi dito, a voice of the archangel and with the trumpet of God will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. So mabuhay na maguli. Actually, meron pa palang event ng pagkabuhay na binanggit sa Biblia nung after maglagutan ang Panginoon ng hininga, then napunit yung doon sa crucifixion account, napunit yung tabing sa templo, then maraming mga nabuhay at nasaksihan ito ng maraming tao. Yun yung isa sa mga nabanggit na mga nabuhay ng mga tao. Pero yung pagkabuhay ng mga taong ito, sila Sarot, itong anak ng babaeng Sabanain, those are temporary kasi right after it, mamamatay ulit sila. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Kasi, kahit edad ka pa ng 100 mahigit, makakuha ka pa ng 100,000, mamamatay pa rin tayo. But we are hoping for the resurrection. Kasi kung sa Old Testament, meron pa rin doon yung si Ezekiel, di ba? Yung nakita nyo, nabasa nyo na ba yung aklat ni Ezekiel na nag-prophesy siya na yung mga buto ay nagkaroon ng laman at muling nabuhay, though hindi maano kung those are figure of speech lang or lang ito, yun ay o literal. Pero ibig sabihin, nagpapakita pa rin ito ng katotohanan that there is a resurrection. Kaya nga patuloy natin yan na pinaprofess sa ating credo, sa articles of faith natin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, who was conceived of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. So we continually professing that. Mga kapatid, sapagkat tayo naniniwala, kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, siguro dito tayo mag-end, na talagang yung buhay natin, pansamantala lang dito sa daigdig na ito at mamatay tayo. Yun yung reality. Pero, we are hoping for the resurrection. Ito ito isa, bago kayo puntahan yung mga ngaral chapter 12. Ito sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, sabi niya. Tingnan niyo, buksan niyo yung Bible sa Revelation. Okay, Revelation po sa mga hindi nakakalam, ang Revelation sa huling part. Okay. Behold, sabi dito behold, he is coming amid the clouds, and every eye will see him. Every eye will see him. Even those who fears him. Even those who fears him. Alam naman natin na ang nag-fear sa kanya ay mga sundalo yun, ng mga Romano. Diba? Ang tagal-tagal na nun.
First century pa yun. Pero pati yun ay makakita sa kanya. And all the peoples of the earth will lament him. Yes, amen. Ibig sabihin, kasi mga tutupad nga mo yun na yung sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to the following verses, na magkakaroon ng resurrection. Yan. And then, ibig sabihin, pagpapatunay na talagang totoo mga kapatid, na our life is just temporary dito sa daigdig na ito. Kaya nga ito yung paalaala sa atin. Temporary, mamatay tayo, but of course, we Christians, we Catholic, ay naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. That is why we continuously pinoprofess natin sa ating credo na may muling pagkabuhay. Ito, basahin natin sa mga Ngaral chapter 12, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible. No? Okay. Sabi rito, ito yung reminder sa atin. Because of this, ito yung reminder sa atin. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mong Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka malatabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago umihina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon ng katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan, at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang mga tanikalang pilak, nagagala ng ilong ginto, babagsak ito at madudulog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa labok ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu o ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So yan mga kapatid. Ibig sabihin, we are hoping and we are believing and we are continuously professing that there is a resurrection pagdating ng araw sa pagbabalik ng Panginoon. So, ang challenge sa atin, of course, let us make ourselves worthy para sa pagharap natin sa Panginoon ay magiging karapat-dapat tayo sa Kanya. Because all of us, katulad ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ay haharap sa hukuman ng Panginoon at tatanggap ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man or masama. So that is by now. Shalom mga kapatid, maraming salamat sa isang nag-share, sa mga nag-comment, nanood, nag-likes, 3.4 nag-likes, pero hindi naman lahat, siguro yan 3.4 thousand. So, maraming salamat. Ang Panginoon nakakaalam. If you are crying right now and you need a miracle in your life and you are crying and wala nang magawa yung doktor, cry it to the Lord. And remember na sinabi ng Psalm 56 verse 8 na alam ng Panginoon yung pag-iyak na alam niya ang ating mga lalahanin, ng ating ang ating mga luha ay iniingatan niya at tinatala niya sa kanyang mga aklat. So shalom, that is by now. May God bless us all and may He keep us safe and sound today and always kasama nating mga mahal sa buhay at ari-arian. Amen. Thank you mga kapatid. May God bless us all. Salamat din sa mga gifters, Jeannie Clark, at sa lahat ng mga nag-send kanina. And then sa mga nag-comment at saka nag-like at nag-share. So may God bless us all mga kapatid. Now signing off. See you again tomorrow if loobin ng Panginoon. Amen.